my help always, indifferent to the cause. You looked upon my helpless state and led me to the cross, and I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. He is my I'm not Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I
Hello, praise. Okay, so once again, good afternoon po at welcome po sa ating daily Bible study dito po sa His Community Church. So kahapon sabi ko po wala munang Bible study kaya lang hindi pala open yung mga agencies na pupuntahan dapat namin. So ayun, praise God kasi nakapag-meet po ulit po tayo para pag-aralan ng kanyang salita. So, natapos na po natin yung story patungkol po doon sa John chapter 4. Okay? And bago tayo dumiretso sa John chapter 5, meron po tayong mga titingnan na mga nangyari. At for this Bible study, magja-jump po tayo sa iba't ibang sa Matthew, Mark, tsaka Luke, no? Sa three synoptic gospels. So, basahin natin. Sige, paki-open po yung mga Bible ninyo. So, si Daddy sa Matthew 4:12. And then si Mommy sa Matthew 14:3 to 5. And then si Tita Susan sa Mark 1:14. Okay, Mark 1:14. Tita Amy naman sa Mark 6:17 to 20. Mark 6:17 to 20. Okay. And then si Jamie, Luke 4:14. Luke 4:14. And si Yana, Luke 3:19 to 20. So, ulitin ko po. Daddy po, Mark 4:12. Okay. And si Mami naman Matthew 4:12 pala, Dad. Matthew 4:12. Si Mami sa Matthew 14, 3 to 5. Okay? 3 to 5. And si Tita Susan sa Mark 1:14. Mark 1:14. And si Tita Amy sa Mark 6:17 to 20. Okay. And si Jamie sa Luke 4:14. Okay, wait lang, inaano ko din po sa live kasi. Luke 4:14. And si Yana, Luke 3:19 to 20. Okay, so kung naka-ready na po kayo, i-close nyo po muna. So, focus lang po muna tayo sa pakikinig. Okay? So, yung una is Matthew 4. Okay, sorry po. Matthew 4:12. Sige po, Dad. At Matthew 4:12. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Okay, so ito po no, nang mabalitaan ni Jesus na dinakip. Tandaan niyo po, dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Sige, sa Matthew 14:3. Matthew 14, hanggang 5. 3 to 5. Sapagkat dinakip ni Herodes si Juan, ginapos niya ito at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi pinahihintulot sa iyo na angkinin mo siya. Bagamat ibig niyang ipapatay si Juan, natakot siya sa mga tao sapagkat kanilang itinuturing si Juan na isang propeta. Okay, Tita Susan, Mark 1:14. Naka-mute po kayo, Tita. Mark 1:14. Nang ibinilanggo ni Juan, nagpunta si Juan sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Tita Amy po, Mark 6:17 to 20.
Mark 6:17 to 20. Sapagkat si Herodes mismo ang nagsugo sa mga kawal na dumakip kay Juan at nagpagapos sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kanyang kapatid, sapagkat pinakasalan siya ni Herodes. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi ipinahintulot sa iyo na angkinin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagtanim ng galit sa kanya at hinangad siyang patayin, ngunit hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, nalalaman niyang si Juan ay isang lalaking matuwid at banal at siya'y ipinagtanggol niya ng kanyang mapakinggan siya, labis siyang napagabag, gayon may masaya siyang nakinig sa kanya. Okay. Luke 4:14. Luke 4:14. Bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Luke 3, verses 19 to 20. Subalit si Herodes na trerarka na sinumbatan niya dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay nagdagdag pa sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Juan sa bilangguan. Okay? So, yan po yung mga ating pag-usapan sa hapon na to. Tayo po yung manalangin muna. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang nagawa ng lahat. Ikaw, Panginoon, ang nagtatag at nagtakda ng lahat. Even, Lord, sa tagpong ito, salamat dahil muli ay makita namin ang iyong kadakilaan sa pagsasakatuparan ng iyong mga itinakda ayon sa iyong panahon, ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, na ito'y patuloy na magpalakas sa amin at maging comfort sa amin, Panginoon, na malaman na ikaw na tunay na Diyos ang may hawak ng lahat. Naway ang Espiritu Santo ang magpuspos sa amin upang maunawaan ang lahat ng ito. Salamat at lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, yun, no, paulit-ulit po nating nabasa kanina mula po sa tatlong synoptic gospels, yung Matthew, Mark, Luke. So, may kita po natin doon yung sulat nila sa parehong tagpo. Even binigay po nila yung kadahilanan bakit po yun nangyari. So, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang patungkol sa yung story ay patungkol po sa pagkakabilanggo po ni Juan na tagapagbautismo, no? And so sige, para lang din po magkaroon tayo ng discussion, ano nga po yung dahilan bakit po si Juan na tagapagbautismo ay dinakip po? So ayon po sa ating binasa, no? Sige, ano lang naman to? Ano yung nabasa? Ano yung dahilan po? Para ma-check lang natin yung comprehension. Sige, ano po? Ano yung dahilan? Sige po, anyone? Madali lang po yun. Teka daw. Sige. Dahil? Dahil sa pag-ibig. Sa pagbabautismo. Ano? Dahil sa kanyang pagbabautismo. Pagbabautismo, hindi po.
Ay, yung hint ko po, no, dahil po sa pag-ibig. Nandun naman po sa binasa Ano po natin. yung Bakit po ano po yung nakulong? Bakit po nabilanggo si Juan tagapagbautismo? kasi po parang inanuhan po si Horodias Mhm. na bawal po yung relasyon niya po doon sa ano niya. Okay. Dahil po sa pagsaway na ni Juan na tagapagbautismo kala Herodes at Herodias. Yun po yung pangalan. Herodes at Herodias dahil po sa kanilang relasyon. Kasi po si Herodes, yun po yung lalaki. Okay? Si Herodes po ay pinakasalan si Herodias. Okay, yung babae. Tapos si Herodias ay unang asawa ni hindi nabanggit diyan, ay nabanggit pa si Philip ata ang pangalan nung unang asawa niya. Felipe. Philip sa English. So, hiniwalayan ni Herodias si Felipe para kay Herodes. Okay? So, malinaw po sa kasulatan actually na hindi po yun nararapat yun. Hindi ko lang na-note yung verse pero sa Leviticus chapter 10, kalimutan ko basa sa Leviticus, sabi doon na yung pagkakasabi doon, yung huwag mong, okay, i-search na lang po natin, no? Okay, anyway, hindi ko po maano yung term ngayon. So, basta po yung ayon po sa kasulatan, hindi po nararapat yun gawin. And lalong-lalo na, ang ginawa kasi nila, nakipag-divorce para lang pumunta doon sa kapatid, no? So, sinaway siya and then dahil po doon, nagkaroon po ng galit si Herodes at Herodias, lalong-lalo na si Herodias, dahil nga sinasaway sila. At dahil po doon, dinakip po si Juan. Okay? Dinakip si Juan and then hindi pa ata dito nababasa yung story na pinugutan ng ulo si Juan. Nabasa na ba yun? Wala pa, no? Wala pa po. Okay, so ibig sabihin, nakulong pa lang po si Juan tagapagbautismo. So dahil nga po sa pagsaway. So, sige po. So sa ganitong sitwasyon, ano po yung matututunan natin? No, ano yung parang magiging reflection nito para sa mga mananampalataya? Ano po yung pinakaklaro na pinapakita nun? Huwag kang mga lunya. Ha? Huwag kang mga lunya. Okay. Sagot sila ng hindi yun. Huwag mo akin nilang hindi ako. Okay, so pagdating po sa kasalanan, so yung issue dito sa kasalanan is yun nga po yung pangangalunya, no? Hindi po yun nararapat. So alam naman po natin na sinasabi po sa salita ng Diyos na kahit tumingin ka lang na may pagnanasa sa lalaki o sa babae, tayo ay nangalunya na sa ating puso at isipan. Pero anyway, yung practical dito na kasalanan na pangalunya is yun. Pakikipag-divorce para lang makasama yung lalong-lalo na yung kapatid. So hindi lang po actually pangalunya but yung incest na tinatawag, no, yung sa within the family. Actually si Herodias po ay halos kung masasabi natin kapatid lang din po nila. Okay, kasi si Herodias po ang nanay niya, nalilito din ako kasi pero basta ganito po 'yun. Ang nanay niya is anak ng tatay nila Herodes. Okay, naano niya po 'yan. So ano lang sila, kumbaga relatives lang din po talaga sila. Okay, so ganun nangyari sa kanila. So hindi lang pangalon niya, even yung incest, no, yung pakikipag sa sariling pamilya, parang ganun po. So yeah, yun po yung kasalanan. So yun, wag po natin yung gagayahin. Pangalawa is ano yung pinapakita dito pagdating naman sa mga mananampalataya. Yung ginawa po ni Juan na tagapagbautismo, 'di ba? Sinuway niya, no?
sinaway yung ginagawa nila Herodes. So isa po talaga sa dapat nating makita na ito yung isa sa mga pag-uusig talaga, no. Kumbaga, kapag tayo po ay itinatama po natin yung mga mali, lalong-lalo na yung mga hindi mananampalataya. So, may expectation po talaga na meron talagang retaliation na mangyayari, no? So, yun po yung mangyayari dyan. May retaliation po talaga. So, expect nyo po na magagalit at may magagalit talaga once na sinabi natin yung katotohanan. So, yun. Yun yung pangalawang pwede nating makita. Pero actually, that's not the whole point. Hindi po yan yung pinupunto talaga ng tagpo na ito. So, kayo po ba, natanong nyo po ba sa sarili nyo, ano yung kahalagahan nitong nangyari na to sa Ebanghelyo? Okay? So, lagi nyo pong titingnan, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, lagi po nating titingnan na lahat po ng nangyari dyan is parte po ng pagsasakatuparan ng itinakda ng Panginoon nung una pa. Okay? So, yung redemptive plan, kumbaga, yung covenant of redemption na ginawa ng Panginoon bago pa man ginawa ang lahat. Okay? So, ito pong parte na to na nangyari is actually very important. Na meron po siyang kahalagahan. At yun po yung gusto ko pong makita ninyo. Hindi lang yung wag mga lunya, tas kapag tinama mo yung mga mali, meron talagang ganun. Yes, yun yung mga implications. Pero meron po talaga tong parte or pinupunto patungkol po sa connected talaga sa redemptive plan ng Panginoon. So ano po yun? Na-observe nyo po ba? No? Sabi diyan sa Matthew 4:12, nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya ng Galilea. Tapos in-explain yun sa Matthew 14:3-5, no? Ano yung dahilan? Pero sa Mark 1:14, sinabi diyan, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Tapos mababasa natin sa Mark 6:17-20, ano yung dahilan? And then sa Luke 4:14, sinabi diyan, bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At sinabi sa Luke 3:19-20 yung dahilan. Dahil po si Herodes, ayun nga, dinakip po si Juan na tagapagbautismo. So, inulit ko po, no, at meron pong dalawang parte na nangyari. Unang-una is yung pagkadakip kay Juan tagapagbautismo. Pero meron pong isa pa. Baka nakakaligtaan nyo yung isa pa. Yun po yung point actually. Na ano po yung isa pang nangyari? Kasi na-focus natin yung pagdakip kay Juan tagapagbautismo eh. Ha? Pero merong isa pang nangyari. Ano po yun? Binasa ko po kanina ulit ha. May kita nyo yan sa mga, okay, Matthew 4:12, sa Mark 1:14 at Luke 4:14. Makikita niyo po 'yan doon. Sa Matthew 4:12, Mark 1:14 at Luke 4:14. Sige. Nagsimula na si Jesus mangaral ng ebanghelyo. Yes, that's the point. Yan po yung punto actually ng ating pag-aaral. Na yung nangyari po kay Juan tagapagbautismo is actually plano po yun ng Panginoon, pinaintulutan po yun ng Panginoon upang magsimula na ang Panginoong Hesus sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga 'di ba sa Matthew 4:12, nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Yun lang po yung sabi diyan. Pero sa Mark 1:14, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea at dito makita natin ano yung ginawa niya. Ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. And Luke 4:14, bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. So, dito nyo po makita mga kapatid na yung nangyari po kay Juan tagapagbautismo is actually the official, yun yung trigger. Okay, yun po yung parang itinakda ng Panginoon bilang trigger na okay,
magi-start na po ang ministry ng ating Panginoong Jesus. And tandaan niyo po, si Juan Tagapagbautismo, siya po ang huli, the last and the greatest of all prophets of the Old Testament. Okay? The last and the greatest. Okay? And, syempre, since siya ang last, kailangan magkaroon ng shift. Di ba? Kailangan magkaroon ng shift. There must be an end. Dapat matapos yung kay Juan Tagapagbautismo. Pero kung makita natin, parang trahedyang nangyari. Parang trahedya yung kumbagang naging pamamaraan na huminto na siya sa kanyang ministeryo at upang magsimula ng Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo. Pero dito nyo pa, again, kaya nga po sa prayer natin kanina, makikita natin yung sovereignty ni Lord. Diba? That's the sovereign plan and that's the sovereign time ng Panginoon na sa pagkakakulong ni Juan Tagapagbautismo, ang Panginoong Hesus ay magsisimula na sa kanyang ministeryo. Kaya kung mapapansin niyo po sa pagkakasulat po ng tatlong writer ng three synoptic gospels, automatically pagkakulong ni Juan Tagapagbautismo, ano yung kaparte nun? Parang coin, no? Nasa kabila kinulong na. Yung kabila naman, ito yung nangyari at yun ay ang pagsisimula na paglalahad at pangangaral ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo. Okay? Alright, now, ano yung makita natin dito? I think similar siya na pag-aaralan natin sa Acts, na ang Panginoon talagang kumikilos sa lahat. No? Ang kailangan lang talaga natin gawin is mamuhay lang talaga na bilang Kristiyano. Actually, sa recent natin na mga messages, yun yung yun yung point na God is working, God is sovereign over all, siya ang nagtakda ng lahat, pero hindi po ibig sabihin na soberanya ang Panginoon, magiging passive na lang tayo. Pag sinabi ko pong passive, yung walang ginagawa, kumbaga, hinihintay na lang natin ano magiging reaction nun sa atin. Hindi po ibig sabihin na itinakda ng Panginoon ang lahat ay magiging na lang tayo, nakatunganga na lang, or robot. No. Actually, ang pagiging soberanya ng Panginoon, soberano ng Panginoon, ay nagbibigay sa atin upang tayo ay maging aktibo sa paggawa ng kanyang kalooban. Na sa paggawa natin ng kalooban niya, ay yun ang pamamaraan ng Panginoon upang isakatuparan yung kalooban niya. Naintindihan niyo po yun? And again, John the Baptist is just doing kung ano ang dapat niyang gawin. Itama yung mga maling ginagawa. Naintindihan niyo po yun? Diba, sa perspective, sa pananaw ni John the Baptist, siya ay ginagawa niya lang kung ano talagang tama. O Herodes, mali yung ginagawa niyo, hindi yan katanggap-tanggap. Diba? Naintindihan niyo po yun, ginagawa niya lang yun. Pero, at the outset, no, in cosmos, kumbaga na tinatawag na sa kalangitan, yun pala ang ginamit ng Panginoon upang magsimula na ang ministeryo naman ng ating Panginoong Hesus. So, kailangan nyo po makita to mga kapatid, na sa mga ginagawa natin sa bawat buhay natin, kumbaga, sa pagsunod natin ng kalooban niya, yung pamumuhay bilang isang normal na Kristiyano, God is working. Naintindihan niyo po, hindi man natin siya makita, pero habang nag-o-obey tayo, basta mag-obey lang talaga tayo kung ano yung binigay na puso sa atin ng Panginoon. Ibig ko pong sabihin, binuhay niya tayo, mamuhay lang tayo bilang buhay. Naintindihan niya po yun? And then, later, may kita niyo na God is working. Kaya nga po, di ba, tayo, lalo na tayo, we praise God na we are upholding, I believe, ako masasabi ko talaga, ipinanghahawakan po talaga natin yung true biblical teaching. Hindi ko man po sinasabi na sa lahat ng aspeto, for example, yung sa end times, meron po talagang iba't ibang interpretation patungkol sa end times, pero patungkol po sa Diyos, patungkol sa kay Kristo, patungkol sa Espiritu Santo, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa kalagayan ng tao, patungkol sa iglesia. I truly believe, and by the grace of God and through the Holy Spirit, alam ko po talaga na pinanghahawakan natin yung tamang katuruan. Yung binanggit ko po na animes, actually, yun po yung mga main talaga na dapat, main doctrines na hindi tayo magkakamali. No?
I believe doon po sa anim, by the grace of God, pinakita at pinaunawa niya yun sa atin. Okay? And so the doctrine of God is He is sovereign. Okay? So, tayo bilang mga reformed, okay? Dapat ganun na yung pananaw natin na sa bawat buhay natin, gagawin ko lang kung anong kalooban ng Panginoon, the Lord is working in His will. Naintindihan niyo po yun? May ginagawa siya. Okay, for example, ito, sabihin natin, we are praying for, yun, kay Stephanie. For example, we're praying for Stephanie na ano talaga siya, no? Na binuhay talaga siya ng Panginoon. Imagine nyo yun, yung pagliligtas ng Panginoon sa babaeng yun, sa pamagitan ng, yun, pag-share lang ng gospel. Si Jamie, ginagawa niya lang, nagsumusunod lang siya sa kung anong kalooban ng Panginoon. Dapat ipahayag ang pangalan niya. That's it. Pero hindi natin alam, no, na in the spiritual realms, yun pala ang itinakda ng Panginoon upang maligtas itong taong ito. Naintindihan niyo po yun? So, kaya nga, ang bilang Kristiyano, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, hindi man siya maganda sa paningin natin, anong reaksyon ng mga tunay na mananampalataya? We still praise God. Bakit? Kasi yun nga, we understand that God is sovereign. And lahat ng ginagawa niya sa buhay natin is actually para sa ating ikabubuti. Even ang pagkakulong ni John the Baptist, mga kapatid, alam niyo po ba, even ang pagkakulong ni John the Baptist is actually for our good. Bakit? Itinakdahin ng Panginoon upang masimulan na ng Panginoong Hesus ang kanyang ministeryo. Di ba? Dapat ganun na po yung pananaw natin. So, kaya hindi po talaga tayo yung kapag may nangyari na hindi magandang bagay, na raratel agad tayo, kumbaga umiinit agad ang ulo, or kumbaga nagwo-worry agad. So, hindi na po talaga dapat ganun ang pananaw natin. No? I remember, sinabi ko po sa inyo na kapag merong isang bagay na nagbago sa normal way of life natin, we know na merong purpose ang Panginoon. And so you praise God. Hindi yung, di ba, sino yung kung may ganun po tayo, na, ano ba? Mga ganun, ano ba to? No, please, no, understand, mga kapatid, that God is working. He's sovereign. Huwag niyo pong isipin na ang ginawa lang ng Panginoon sa buhay niyo ay iligtas lang kayo. Tapos, yung kabuuan, yung iba ng parte ng buhay niyo, wala na siyang hawak. Hindi. Hindi po. Naintindihan niyo po yun? Hawak po ng Panginoon ang lahat. Okay? So, sana napalakas po kayo sa short na pag-aaral natin. Actually, tapos na to. Ito lang yung episode for this. Itong sa pagkakabilanggo ni John the Baptist. Yun lang po. Ito lang po yung episode na i-spend natin for that. Pero, I think ito'y magandang reminder po sa atin. No? Na sana makita nyo po na sa lahat ng nangyayari, you ought to praise God. No? Madisgrasya ka man, magkasakit ka man, may mangyari mang hindi maganda sa iyo or sa pamilya mo or sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, you ought to praise God. Why? Kasi nangyari yan, that's under the decree and the sovereignty of God. No? So even po sa pagkakasala natin, hindi ko naman po sinasabi na ang Panginoon ang author ng kasalanan natin. Hindi. Kapag lahat ng ginagawa natin, nagmumula talaga yun sa atin. Pero ganun talaga kalawak at kadakila ang sovereignty. Ang sovereignty ni Lord, no? Na pinahintulutan niya yung mangyari. It's either to teach you in the future or to discipline or hindi ko alam, pero meron siyang ginagawa sa lahat ng nangyayari. Okay? Meron siyang ginagawa. Hawak niya yan lahat. Hawak niya yan lahat. Kontrolado niya po yun lahat. Okay? So, yun lang po. Hindi ko na po na-discuss sa inyo yung actually meron pong mahirap na parte actually dito, no? Sasabihin ko po sa inyo, kung napansin niyo lang po, kung binasa niyo po actually, medyo nakakalito po to actually. Kasi bakit po? Kung babasahin niyo po yung Matthew, di ba? Matthew 4:12. Tingnan niyo po yung verse 17. Ay, hindi. Verse 18 pala.
Tingnan niyo po yung verse 18. Diyan na po, mababasa niyo yung pagtawag sa mga alagad, yung unang alagad. Di ba? Sa verse 18. Pero di ba napag-aralan na natin sa John na di ba tinawag sila sa pamagitan nung sila'y nakasalamuhan na at sumunod na sa Panginoon nung time na nagbigay ng patotoo si Juan Tagapagbautismo. Natatandaan niyo po 'yon. Pero dito iba yung setting sa pagkatawag sa kanila, nasa dagat sila. Di ba? So, ito po yung isa sa mga actually kanina, ito lang yung buong talagang in-spend ko yung time ko sa ganito, nakakatulog na lang ako sa kakaisip. Sabi, paano ito i-reconcile? Paano ito i-reconcile? Kasi kung babasahin nyo sa John, yun, sumunod sila sa Panginoong Hesus dahil sa patotoo ni John the Baptist. Natandaan niyo po yun? Yung nasa Ilog Jordan pa nga sila, di ba? Pero dito iba yung sitwasyon. Di ba? Nangingisda sila. So, paano yun i-reconcile? Bigyan ko po kayo assignment. Okay lang po ba yon? Hindi, or sagutin ko na. Sige, sagutin na lang po natin. Actually po, ganito po nangyari. Yung kay John po nasulat, di ba John 4, bumalik ang Panginoong Hesus sa Galilea. Okay? Ayun, nandun na, kasama niya na yung mga alagad. Actually, bago yun, nasa Kana sila, di ba? Ginawa ng Panginoong Hesus yung pinakauna niyang tanda na ginawa. Kasama niya na yun sila, itong mababasa niyo sa 18. Ito pala pong sulat ni John is, nakapaloob po yun sa, ewan ko lang kung tama yung pagkakaano ni John MacArthur, 1 year, within the 1 year. Okay, within 1 year. Or ilang buwan lang. Tapos ito namang sinulat ni Matthew sa verse 4, sa verse 12. Ano na po to? Kumbaga, ito na yung pagkatapos nung nangyari lahat nung kay John, sinulat ni John, ito na po yung sa Matthew 4:12 na nabalitaan na dinakip na si Juan. So, ibig sabihin po, hindi sinulat nila Matthew, Mark, Luke kung ano yung nangyari sa pagitan ng yung temptation ni Jesus Christ, okay? Temptation ni Jesus Christ hanggang sa pagkakadakip kay Juan. Hindi na po nila sinulat yon. Nag-jump na sila. Tindihan niyo po? Nag-jump na sila doon. Pero si John, sinulat po ni John yung nangyari after ng baptism ng Panginoong Hesus. Okay, after ng baptism ng baptism ng ating Panginoong Hesus hanggang doon po sa pagkakadakip kay Juan. Okay? Naintindihan niyo po? Yung kay John po, yung blank sinulat niya. Yun po yung nangyari, yung napag-aralan natin na nakaraan. Yun po yung nangyari doon within the time frame na yon. Yung temptation hanggang sa pagkakadakip. Sinulat yun ni John. Naintindihan niyo po? Hindi man lahat na nangyari, pero yun yung mga important na nangyari. Pero sila Matthew, Mark, Luke, John, ganitong ginawa nila. Temptation ni Jesus Christ. Nag-jump sila doon sa pagkakadakip na ni Juan. Naintindihan niyo po? Hindi na nila sinulat yung itong nandito, yung sa gitna. Si John lang po ang nagbigay sa atin ng information ng iba ng mga importanteng bagay na nangyari within that time. Naintindihan niyo na po 'yan? Kasi pag nagbabasa po kayo, wag niyo pong isipin na ikasunod agad na araw ito nangyari. Hindi, mayroon po yang buwan na nakalipas, hindi lang sinasabi. Okay? Baka kasi ganun yung pag-iisip nyo pag binabasa nyo. Hindi po yan literal na yung chapter 1, day 1, chapter 2, day 2. Hindi po. Isipin nyo po, yung sulat po nila Matthew, Mark, Luke, John, in the span of 3 years po yun. Okay? Pero hindi lahat na nangyari sa 3 years na yun ay sinabi. Okay? Naintindihan nyo po? So, yun po yung mystery doon. Yun po yung difficulty doon. So, I hope na makakatulong siya sa inyo soon sa inyo pong pag-aaral. Okay? Alright, so we praise God. Natapos po natin yung another session.
So, next week, panibagong storyline na po ang ating pag-aaralan. So, meron na po palang, ito na palang ginagawa natin, nalaman ko na po, Harmony of the Gospels. Ito palang ginagawa natin, the Harmony of the Gospels. Okay, yung Matthew, Mark, Luke, John, yun yung tinitingnan natin. So, kung gusto nyo pong mag-advance reading patungkol sa Harmony ng Gospels, meron po akong PDF, meron akong copy, nakaayos na siya, naka-set up na lahat ng verse, hindi mo na hanapin, Tita Susan, Mark sa'yo, Tita Amy, sa Matthew ka, hindi na ganun, nakalatag na po lahat. So, isasend ko po yun sa GC. So, tingnan nyo po, para sa pag-aaral nyo, hindi na ako magsasabi anong sunod, yun na po yung susundan natin. Okay po? Harmony of the Gospels. Okay, we praise God for this. So bukas po, 7 p.m., gather po tayo para sa pananalangin. Okay, NPHP. Sige, let's close this in prayer. Let's pray. Glory to you, O God. Ikaw po na nagtakda at gumagawa ng lahat. Ayon po sa iyong kabutihan ng iyong loob at sa perpektong pasya mo, Panginoon. At lahat ng ito ay para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Makita ang iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, na indeed, pinakita mo ulit sa amin na ikaw ang kumikilos sa lahat. And kami ay magtitiwala lamang kasama ang pamumuhay na sumusunod po ayon sa iyong kalooban, namumuhay bilang kung sino na kami dahil sa iyong ginawa. At kami po ay mga anak mo na, kami ay mga binuhay mo na, kami ay mga bagong nilalang na. At Lord, salamat sa paalala sa amin na yun lang ang dapat namin gawin, na patuloy na baguhin ang aming mga isipan sa pamagitan ng iyong salita at mamuhay ayon po dito. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Purihin ka sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po. See you bukas. Bye-bye. God bless sa lahat. Thank you.